Kumusta mga lalabs? Welcome po ulit sa aking channel. Ako po ang inyong lalabs sa kusinera, Home Chef Yay! Mga lalabs, continue tayo sa pagbubuo ng ating fondant cake. Yung una na ginawa ko ay ang paglalagay ng ganache. So, ito na yung ganache na ginawa natin. Iko-cover na natin siya ng fondant. Dun sa una kong video ay nag-coating tayo ng chocolate ganache. So, ngayon magko-cover naman tayo ng fondant. So, iniref ko lang to ng 1 hour. Ayan, punasan lang natin yung mga moist at lilinisin, kikinisan na natin siya. Tanggalin natin yung mga sobrang chocolate na ganyan. So, mas madaling tanggalin yung mga sobrang ganyan, madali siyang kinisin kapag napatigas na siya sa ref. So, tanggalin natin yung mga sobra sa gilid, yung hindi pantay. So, ayan, paplansyahin lang natin. Ayan, paplansyahin natin yung mga medyo rough, yung mga medyo hindi pantay. Para pag kinabit natin yung fondant, hindi siya magbukol-bukol or pantay din siya, makinis. So, ayan, mga lalabs, medyo napakinis na natin siya. Ayan, medyo plansya lang natin yung dito sa may gilid na konti. Ayan. So, kailangan may plancha tayong ganyan mga lalabs na pang ano. At bago pala natin i-cover or bago natin gawin yung ating fondant, sukatin muna natin kung gaano ka laki yung ating cake para pagka pinalapad natin yung ating fondant, so alam na natin kung paano. At ito na mga lalabs, gagawa naman tayo ng pang-cover natin sa fondant. So, ayan. Doon sa unang video ko, naipakita ko na rin naman sa inyo kung paano gumawa ng fondant. So, ito na yon. Ayan, i-mix lang natin itong dalawang kulay. At ang gagawin kong fondant mga lalabs ay dust blue. Yan. I-flat lang muna natin siya dito. Masa. Sige, masa. Hanggang sa lumaki ang braso at sumakit ang kilikili. So, ayan. Pag-mix lang natin itong dalawang kulay. At dahil nga mga lalabs ang gagawin ko ay dust blue, ayan, magmi-mix ako ng 2 colors. Lalagyan ko lang ng konting black yung aking blue. So, ayan, para magmukha siyang dash or ash blue, parang ganon. So, ayan, naglagay lang ako ng konting black doon sa aking blue fondant. So, ayan, i-mix lang natin to, masa pa rin. So, ayan, at tapos na nating imasa at gawing dust blue yung ating fondant. Ayan. Lalagyan muna natin ng shortening yung ating rolling pin at yung ating rubber mat. So, i-flat na natin yung ating fondant. Yung shortening mga lalabas, pag tinignan mo, parang siyang tulog na mantika. Ayan, ginagamit talaga dito sa mga, ayan, para hindi dumikit yung ating mga gagamitin sa kamay, rubber mat. At nagbibigay shiny din siya sa fondant. Ayan. Nagbibigay kintab sa fondant. Ayan, start na natin i-flat tong fondant hanggang sa makuha natin yung tamang sukat. So, ayan, at medyo lumalapad na rin yung ating fondant. Ayan. Mga lalabs, kapag medyo naninikit na yung ating fondant, lagyan lang natin ng cornstarch or ang shortening para hindi siya manikit. So, ayan, sige, i-flat pa natin to kasi maliit pa siya. At ito na nga mga lalabs, ayan, lumapad na yung ating fondant. Nakita nyo, laki na niya, medyo malapit na rin niya kasi laki yung aking pinagmamasahang table. So, susukatin natin siya kung sakto na ba siya doon sa ating cake na pagkakabitan. So, dahil nakuha na natin yung tamang sukat, ayan, pili tayo kung alin yung mas makinis, kung yung nasa likod o yung nasa ibabaw. Yun yung pang-iibabaw natin doon sa ating cake. So, ayan, at dahil medyo makinis siya nandito sa ilalim, ito yung ipang-iibabaw natin sa cake. So, ayan, flat lang natin ng konti. At ito na yung cake kanina mga lalabs na nilinis ko, kininis ko, ayan, medyo pagkagaling talaga siya sa ref, medyo i-rest lang natin siya kasi nagmo-moist siya, naglalabas siya ng basa-basa pa yung galing sa ref. So, tutuyuin lang natin siya ng konti. Pero, wag yung dry na dry. Okay lang yung may basa-basa siyang konti para kumapit pa yung ating fondant. So, ayan, start na natin siyang i-cover. So, mag-i-start tayo sa pinakababa ng cake.
So, ayan. O, diba, tama lang yung ating sukat ng ating cake. Kailangan talaga mga lalabs na sukatin natin bago natin i-flat yung ating fondant para pag ikinabit natin siya, sakto. Okay nang masobra, wag lang kulang. Kasi pag naidikit na natin yung fondant, mahirap na siyang ulitin ulit para i-flat. So, ayan, at paplansyahin lang natin siya mga lalabs para yung ating fondant mag-flat dito sa ating cake. So, ayan. Plansyahin lang natin mga lalabs para kumapit yung ating fondant at mag-flat siya. At kuminis, ayan. So, kapag may mga medyo hindi rin makikinis, so plansyahin lang natin. Ayan, kikinis na yan. So, ayan, ganyan lang mga lalabs yung pagkakabit ng fondant. Ayan. Sana parang pati yung tao pag di makinis, plansyahin mo lang. So, ayan, plansya lang, kinisin. So, ayan, para kumapit yung ating fondant. Mga lalabs, yung video ko pala sa pagko-coating ng chocolate ganache, ilalagay ko yung link dito sa baba. So, ayan, para mapanood nyo ng umpisa kung paano ko binuo yung aking fondant cake. At kapag andito tayo sa may side na parang ruffles ng fondant, mga lalabs, ayan, dahan-dahanin, unti-unti lang natin i-flat yung ating fondant. So, ayan, magpa-flat din yan. Para din yung jowa nyo, hindi nyo naman siya nakuha ng isang oras lang. So, ayan, nag-google din kayo ng oras, aminin, hindi isang oras lang. So, ayan, o, diba, nag-flat na siya. So, ayan, ganun lang mga lalabs, dahan-dahan lang. Para wag din masira yung ating fondant. Ayan, plansyahin lang natin kung medyo may hindi pa nakadikit. At gupitin, tabasin na rin natin yung mga sobra-sobra mga lalabs para hindi na rin tayo mahirapan. So, ayan. Gupitin ng medyo sobra, wag sakto or kulang kasi hindi pa natin siya tapos i-flat. Okay lang masobra kasi mamaya na lang tayo magbababa. So, ayan. Andito ulit tayo sa may ruffles. So, ganun ulit mga lalabs. Dahan-dahan lang. Ganun lang mga lalabs, ulit-ulit, dahan-dahan. So, ayan. At tapos na natin ikabit yung ating fondant. Lilinisin na natin siya. Gugupitan na natin yung mga sobra-sobra. So, ayan. Medyo, syempre, hindi ko na pinahaba yung video mga lalabs. So, ayan. Nakita nyo na rin naman na siya kung paano gawin, diba? So, okay na yun. So, ayan. Isa-flat na lang natin tong dito sa mga gilid. Kung may mga dito sa laylayan pala. Kung may mga sobra-sobra, ayan, tatabasin natin siya. Plansyahin, ayan, lagi tayong dito. Planchadora tayo dito sa pag-fondant, ayan. So, plansya ng plansya hanggang sa kuminis. Ayan. So, ayan, okay lang yan mga lalabs na yung laylayan medyo hindi pulido kasi mayroong pakasing design dyan. Kapag ganun, so okay lang yan. Pero kapag flat lang yung fondant sa laylayan, kailangan natin kinisin yan mga lalabs. Kailangan natin talaga siyang pantayin. So, ayan. Tapos na natin mga lalabs ikabit yung ating fondant. O, diba? So, ngayon gagawa naman tayo nung, diba sabi ko, mayroon pa naman kasing ibang design dyan sa laylayan ng cake. So, ayan. Gagawa tayo ngayon ng maliliit na bilog-bilog. Mano-mano natin gagawin yan. Bilog-bilog na yan. So, ayan. Pangtakip dyan sa ating laylayan. Ganyan mga lalabs. So, ayan. So, gagawa tayo ng mga bilog-bilog na yan hanggang sa mabuo natin yan. Yung sa may laylayan ng ating cake. Mga lalabs, meron pala kayo mabibili niyang kulmahan na bilog-bilog na yan. Ayan, may makikita kayo sa mga baking supplies. Pero ako kasi wala pa, kaya mano-mano ko siyang gagawin. So, eto na nga mga lalabs, at nakagawa na tayo ng bilog-bilog. So, siguro eksakto na yan. Kung kulang man, di gawa ulit tayo. So, ayan, ikakabit na natin tong mga bilog-bilog na to dito sa gilid. Medyo babasahin lang natin siya ng konting tubig para dumikit yung para magdikit sila. Ayan.
So, ayan, ilalagay lang natin yan hanggang sa mabuo natin yung mga gilid ng fondant. Alam niyo mga lalabs, sa paggawa ng gantong cake, yung fondant, para lang din tayo naglalaro, ayan. Para tayo naglalaro ng clay na nilalagyan natin ng shape. So, ayan, ayusin lang natin mabuti yung pagkakadikit-dikit ng bilog-bilog, ayan. So, ito mga lalabs, kapag nabuo na natin ilagay yung ating bilog-bilog sa gilid, tapos na yung ating pagko-cover ng fondant cake. At abangan yung mga lalabs ang susunod, ang paglalagay natin ng design dito sa ating cake. At ito na mga lalabs, tapos na natin i-cover yung ating cake. So, ayan, o, diba? Na-cover na siya lahat. At salamat mga lalabs sa pagsama niyo po ulit dito sa aking kusina. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless!